effect. Ganun ang nangyayari dito. Whether or not ma-intensyon silang mag-insulto o kunyari sabihin artistic expression na siyang sinasabi ng artistic director ng CCP, no? Freedom of artistic expression daw. Hindi, ang effect, tignan mo ngayon, na-iskandalo na yung ating komunidad. So meron talagang accountability yung artist. Si Doktor gusto mong magbigay ng kanya. Ako din po graduate ng UST. Pero, alam po ninyo, nung... Kaya po pala galit na galit kayo, no? nung sinabi po sa akin ni Atty. Imbong yung nangyari na yun, I decided to go and take a look. And I saw it with my own eyes. At yung mga fine art people who made all of this, hindi lang po isang tao. They are a group. They are a group of fine arts graduates of the UST. At meron pa silang forward that they are dedicating their work to the 400 year centenary of the university and 150 year of Dr. Hussein Hassan. Sinabi pa nila yon. And then outside the door, there was a small piece of paper na binasa ko. It was a disclaimer na wala daw kinaalaman ang CCP doon sa kanilang display na ginawa. So they are already anticipating na baka may magdemanda by something like that. So ina-absolve na nila kagad ang CCP. No? Pero I don't believe that the CCP can escape from their responsibility. Kasi this is a government institution, yung CCP, pagkatapos pinayagan nilang gano'n. And they know exactly what was there in that exhibit. Meron pa nga silang isang confessional box doon. At sa loob ng confessional box, meron pa silang video na pinakikita na pati mga palabas doon sa video, you can say that they are really objectionable to the sensibilities. Kaya dapat lang talaga mademanda sila at nang magbigay tayo ng leksyon dahil pag hindi tayo kumibo dito, this is just the first step at the beginning and many more will follow. Dapat mahinto na yan dahil hindi na tama ang nangyayari. Salamat po. Hinapin na maling statement si Asek Toy Salakop ng Department of Agriculture. Payapain mo naman ang kalooban ng mga mamimili kung hindi tataas ang mabili dahil sa mga bagyo. Inuulit po namin itong damage na dinala ng bagyong Juaning is very negligible. As proof nga po sa ating monitoring this morning, supply levels of agricultural commodities are basic and prime needs. At ang price levels po ay have remained very stable and very affordable. So, wag po dapat mangamba ang ating mga mamamayan. Available po ang ating mga pagkain. Salamat po. Salamat po. Last statement. Atty. Joe Ibong, anong panawagan nyo sa mga mananampalatayang Kristiyano sa harap ng ganitong mga takasang pagbabastos sa pananampalatayang Kristiyano? Itong exhibit kasi na ito, itinaon na kasama sa kaarawan ang Jose Rizal. Ang gusto ni Jose Rizal, mawala sana yung mga ganitong katiwalian na social cancer. O hindi naman tayo nagbago since his time, ganun pa rin pala. Maaaring lumabas siya sa kanyang kung nasaan man siya ngayon, marahil na hindi siya mananahimik dahil sa ginawang itong insulto pa rin sa kanyang alaala. Sa ating mga mananampalataya, magsilbi sana itong isang instrumento, itong insidente ito, upang lalong gawing mas matatag ang ating pananampalataya kasi ito ay protected ng batas. So meron tayong totoong laya na pagtanggol ang ating pananampalataya. Salamat po. Eric, statement mo para sa mga kumokontra sa ganitong klaseng pagbabasto sa pananampalataya. Hindi po ako graduate ng UST. Graduate po ako ng Adamson University. At ako po ay nalulungkot sapagkat ito po ang sinasabi natin nangyayari ngayon ay resulta ito. This is an effect of the failure of faiths, not only the Catholic faith, to deliver
this to the young people and continue to fight for their faith. Now, as a Catholic, we will not stop. They can throw anything against us in our faith, and we will continue to persevere because we know that our fight is the good fight. Whether it's RH, whether it's scandals that are being concocted by PCSO, whether it's something else that will come, we will not stop fighting. The lay is 99.9% of the Catholic Church. And we want to awaken all the lay leaders and all the laity to stand up in each and every church and denounce what is happening. Not merely to listen to the news, watch TV, read the papers. I think this Sunday, each and every parish church that does not denounce this is not being faithful. Monsignor, para po sa panawagan sa mananampalatayang Katoliko, may laban sa RH, may skandalo ng PCSO. Ngayon, pinagsama yung simbolo ng RH, kondom, para kinikinsulto ang simbahang Katoliko dun sa exhibit. Ito ba sa palagay niyo magkakaugnay o nagkakaulang? Medyo mahirap sabihin, pero posibleng makakaugnay, ano? And at this point, medyo mahirap sabihin ganun na nga dahil it might not be. But then may mga possible connections. Siguro ay pwede itong ma-consider na mga bagong trials, mga bagong difficulties na hinaharap ng simbahan, bahagi ng life and ministry of the church in the modern world. Hindi naman kasi pwedeng maging condemnatory ang simbahan. Kasi alam ng simbahan, ng Katolikong simbahan, na the world, ang secular world has its own way of living. At ang papel ng simbahan is just to continuously provide guidance. Kung may dapat i-condemn, but the church has always taken the embracing attitude, no? Saints and sinners ini-embrace at binibigyan ng guidance, but hindi naman sinasabi na lahat ay palaging matotolerate lang. There has to be limits to the mistakes and to the abuses being done. Katulad na sinasabi kanina ni Mr. Manalang na pinananawagan natin ng lahat ng mga Katoliko na part of our faith is to condemn what is wrong and evil and to defend and do what is right. Salamat po. Well, with that, pinapasalamatan natin ating manilipanin sa umagang ito. Sa ating lahat, maraming salamat po at magandang araw sa lahat.